Mula sa awit 103 verses 2 to 3. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at wag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Patuloy po tayong magpuri sa pangalan ng Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, nakapangyayari sa buong sanglibutan. Tinupad mo ang iyong pangako sapagkat ikaw ay narito, bayan mo naman. Sambahin ka namin at itanghalang iyong dakilang pangalan sa buong sanglibutan. Makapangyarihan Diyos, ikaw ang aming niluluwalhati at tinatanghal sapagkat ikaw ang makapangyarihan at nakapangyayari sa lahat ng mga bagay. Panginoon, pakapagpalain mo kami at maraming salamat sa lahat ng mga pagpupunyagi namin na ikaw ay naroon. Maraming salamat sa iyong pagpapala at patnubay sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen.
Atin pong sabay-sabay na sambatlain ang sumasampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Batiin po ninyo yung mga katabi nyo. Good morning, kapatid. Ayan. Pangitiin nyo. Ayan. Nakangiti po ba? Ayan. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong topic ngayon medyo madugo no? Discerning God's Word. Tayo pong lahat ay talagang everyday may dalahin. Tama po ba? Amen. Sino po ba yung walang dalahin? Ako po napakadami kong dala Literal. Pero bawat isang tao, bawat isa sa atin, merong may pain, may happiness, of course, at kung ano-ano, yung nandito sa puso. And for us to discern yung nais ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon sa buhay natin, ang sabi nga, we have to draw near to our Lord. Draw near. Know more ang ating Panginoon. Sabi nga dun sa isang awit, Lord, I want to know you more, deep within my soul. I want to know you. The reason bakit po tayo nandito sa mundo is bakit? That is to serve God, to praise God, to worship the Lord. Sabi po sa atin, ang next is the Great Commission, and that is to spread God's Word. Yung katabi mo, ma-share mo sa kanya, yung mahal mo sa buhay, yung kaopisina, kaaway, kaibigan, lahat, ma-share po natin in our own way. No? To be an example para sila ma-amaze. Because as we draw near to God, as we know God more, nagsashine po tayo Tinuturo ng Panginoon kung ano yung nais niya sa buhay natin. Nais po ba natin yon? Na sa buhay po natin, naririnig natin ang Panginoon. Di ba yun yung gusto natin? And that is the reason bakit po tayo nandito. So for today, we will sing dalawang song mabagal. Nais ko pong i-feel natin yung mensahe ng awit. Let us praise God. Let us sing to our Lord. And dun po sa isang portion ng song, I will ask each one to take pause, stop, and pray. Pray for a few seconds. Pray kung ano po yung dalahin nyo. Pray kung ano yung nais ng puso mo. Pray that you can hear God. Pray that you can hear God's Word.
Ano yung nais na ipagawa, ipadama, at ituro sa iyo ng Panginoon ngayong araw? Amen po ba? Kaya natin yan. So at this point, I'd like to invite each and every one. The reason why we are here today is to praise God every day sa buhay natin. Amen ba? Amen. Let us all come together, glorify our Lord, sing praise to Him. Hallelujah. Hallelujah. Let's praise God. Sama-sama po tayo. Let's feel the message of the song that we are talking to our Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, yes, Lord Jesus. For your name is great and greatly to be praised. Tayo pong lahat, come sing with me. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let's sing praise again to the Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Yes, Lord Jesus, we sing praise to you. Hallelujah, Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Yes, Lord Jesus. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. One more time, let's sing praise. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let's take a pause and pray. Let's sing once again. I sing praises. I
For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Let's continue to praise God, to worship Him, to draw near to Him and try to know Him more. And as we do this, let us pray that the Holy Spirit will be with us, to help us, to guide us. Thank you, Lord Jesus, for everything. Thank you, Lord Jesus, for everything that you've done. Purihin ka, Panginoon. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah, let's all sing. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. Hallelujah, Lord Jesus. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting. For there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For the last time, let's all sing to the Lord. Hallelujah. For you alone deserve all glory. For you alone
Yes, Lord Jesus, we continue to praise, to worship, and to glorify your name. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isang anak mo na narito ngayon. We come here unto you, O God, with something sa puso namin. We ask the Holy Spirit to help us. We ask you, O Lord, to guide us. We ask you, Father God, to bring us help. Thank you for everything that you've done to us. Thank you for the guidance, O God. Thank you for everything that you did for us. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, yet you gave us your love. Hinahayaan mo, Panginoon, na sa araw-araw ng buhay namin, maramdaman namin ito. And for that, we thank you, Lord Jesus. Help us to draw near to you, to know you more, that we may discern you, Lord Jesus, your word, Lord Jesus. We praise you. Help us to share your word, Panginoon. Help us to be an instrument of your peace, your love, and your joy. We praise you. We thank you, Father. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, purihin ka, Panginoon. And everybody say, Amen, Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon.
Ihanda po natin ang ating puso't isip sa pakinig na salita ng Panginoon na ang gagawing vessel ng kanyang mensahe ay ating minamahal, Pre-June Pagsisihan. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Morning. At tunay na alam naman ng bawat isa sa atin na napakahalaga ng ating pag-aaralan ngayong umagang ito. At tunay na alam ko at alam ng bawat isa sa atin na patuloy na mangungusap ang ating Panginoon sa ating mga puso't pag-iisip. Discerning God's Word. Ito po ay isang mensahe ng pagsubok at pagsusuri. Tayo po ay tumayo at atin pong babasahin ang ating magiging paksang talata ngayon pong umagang ito, at ito po ay matatagpuan sa 1 John 4:1. Sabi po dito, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. In a world filled with competing spiritual voices, napakarami po niyan, lalong-lalo na po sa mundo natin ngayon. Believers are constantly exposed to teachings, impressions, and experiences that claim divine authority. But Scripture makes it clear, not every voice is from God. Ito po ang lagi natin pakakatandaan. Hindi po lahat ng mensahe, katuruan, pagpapahayag ay mula sa Diyos. Messages must be evaluated based on whether they align completely with God's revealed truth and exalt Jesus Christ. Napakahalaga po ang pagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. At madali po nating malalaman yan kapag ang sentro ng kanyang mensahe, ang sentro ng kanyang ipinapangaral, wala ang ating Panginoong Hesukristo at siya mismo ang sentro ng kanyang ipinapangaral. Isa na po ito siguro. Isa na po ito sa mga huwad na propeta o false teachings na dapat nating iwasan at baliwalain. Ang dalawang talatang ito ay nagtuturo na hindi lahat ng nakakarinig, nakakakita, o mukhang banal ay otomatikong galing sa Diyos. Kailangan ng matinding pananampalataya at karunungan mula sa banal na Espiritu Santo upang malaman ang katotohanan. Meron po tayong tatlong statement dito. Unang-una po yung propositional statement. Every spiritual claim, impression, or teaching must be tested by the truth of Christ revealed in the Scripture. Wala po dapat tayong pagbabasihan, wala po tayong dapat
pagbabasihan kung hindi ang Scripture, ang Biblia na ating pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ito po namang isang statement, interrogative statement. Ito po yung mga katanungan sa bawat isa sa atin. How can believers discern? Paano ba natin malalaman whether a voice or impression o yung teaching truly comes from God? By what standard? O ano po ba yung pamantayan? Can believers discern whether a voice is truly from God? At ang transitional statement po, Scripture teaches that discernment requires believers to test every spiritual claim by the truth God has already revealed sa ating mga Biblia. Unahin po natin yung Deuteronomy 13, 1-3. Ito po yung mga babala sa mga huwad. Ito po yung mga babala sa mga huwad na himala. Huwad na himala po yan, hindi po hinaharap. Mga babala sa huwad na... Babasahin ko po sa Deuteronomy 13, 1-3, sa number 1 po, verse 1. Kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip, at nagpakita siya ng kababalaghan, o kaya'y nagkatotoo ang kanyang pahayag, subalit, hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi naman nyo kilala, huwag kayong makikinig sa Kanya. Pagsubok yan ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya na ang buong puso't kaluluwa. Sa lumang tipan, nagbabala ang Diyos na maaaring may lumitaw na propeta na makakagawa ng mga kababalaghan o hula na nagkakatotoo. Napakarami talaga maano nito ng mga tao. Kasi ang karamihan sa mga tao, to see is to believe. Itong mga kababalaghan o hula ay maaring nagkakatotoo. Ngunit hinihikayat naman kayo na sumamba sa mga Diyos-Diyusan o lumihis sa mga utos ng Diyos. Tandaan po natin, ito po ay isang kasinungalingan. Ito ay pagsubok lamang ni Yahweh kung talagang iniibig mo siya ng buong puso't kaluluwa. Ang katapatan sa kanyang mga utos, ang pangunahing batayan, and it should always align with the character, commands, and exclusive worship to God. Dadako na po naman tayo dito sa 1 John 4:1, yung binasa po natin. Ito po babasahin ko naman sa Ingles. Ito po yung pagsusuri sa mga espiritu. Sabi dito, dear friends, ito po yung sulat ni Apostol dyan Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Do not trust every spirit. Diba? Ito po yung sabi kanina 1 John 4:1a. Do not believe or do not trust every spirit.
Spiritual experiences are not automatically true. Not everything that appears spiritual comes from God. Yan po yung babala sa atin eh. False teaching can be convincing, sincere, and spiritually persuasive. At matatandaan po natin dun sa Deuteronomy, di ba? Yung mga kababalagan nga, yung mga hula, nagkakatotoo. At talagang mapupersuade tayo na maniwala rito kung hindi tayo rooted sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Mateo 7:15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. At sa 2 Corinthians naman, 11:14, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Mapapansin natin dito, mismong ang ating kalaban, si Satan, ay kadalasan siya ang kumukuha pa ng mga verses. Dito sa Bible, at talagang nagpapanggap siya at na anghel ng liwanag at nagpapanggap siyang kilalang kilala at malapit siya sa Diyos. Discern every spirit. Discern every spirit. Sabi nga po sa 1 John 4:1b, discernment is a biblical command. Believers are commanded to test what they hear. Faith requires testing, not blind acceptance. Sabi nga po sa 1 John 4:1b, but test the spirits to see whether they are from God. Subukin. Suriin natin. Believers are commanded to test what they hear. Faith requires testing, not blind acceptance. Alam na po natin na lihis o wala sa ating paniniwala sa mga salita ng ating Panginoon, hindi po pwede po dito yung blind acceptance. Tatanggapin na lang ba natin yan? Hindi po pwede yan. I-test po natin yan. Script, ang pinakamaganda po dito, ito po yung gagawin natin. Scripture is the standard of testing. Wala po naman tayong gagawing basihan kung hindi ang Biblia, ang salita ng ating Panginoon. God's Word is the final standard of truth. The Spirit of God never contradicts the Word of God He inspired. Ang banal na Espiritu na nasa bawat isa sa atin, hindi po ito i-contradict yung Biblia, yung pinag-aaralan natin, yung ginagawa nating devotion araw-araw, tuwing gabi, tuwing umaga, yung ating pag-aaral ng kanyang mga banal na salita, hindi po niya i-contradicto kung hindi ipapaliwanag pa niya sa atin ng maayos. The true message affirms the authentic humanity. Ito po yung talagang tunay na mensahe sa bawat isa sa atin. The authentic humanity, deity o pagka-Diyos, and redemptive work of Jesus Christ. Doon po tayo, yun ang pinaka-core ng ating pananampalataya, pananalig
sa ating Panginoon. Yung pong authentic humanity niya, yung pagka-Diyos niya o deity niya, at yung ginawa niyang redemptive work sa bawat isang mga anak niya, sa bawat isa sa atin. Sabi nga po sa Acts 17:11, the Bereans examined the scriptures daily. At sino po itong nangangaral sa mga Bereans? Si Apostol Pablo. Nangangaral sa kanila si Apostol Pablo, pero ang ginagawa ng mga Bereans noong panahon niya, pinag-aaralan pa rin kung ano yung sinasabi niya. Pinag-aaralan pa rin kung ano yung mensahe niya sa bawat isa. At ano po sabi sa Isaiah 8:20? Nasa inyo ang aral at tagubili ng Diyos. Huwag kayong makinig sa mga sumasangguni sa spiritu. Ipapahamak lang kayo ng mga yon. Sa ating pong pagtatapos, ito po ang ating magiging palatuunan o ito yung magiging konklusyon ng ating pag-aaral ngayon pong umagang ito. Unang-una, kilalanin natin si Kristo. Maging ang sentro ng ating pag-aaral, pagsasaliksik, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na salita ay laging nagtuturo tungkol sa kabanalan at katotohanan ni Jesus. Pangalawa po, suriin ang bunga. Dapat tayo po dito, rooted in the Scripture. Suriin natin ang bunga. Ang mga katuroang lihis, madali po nating malalaman yan. Ang mga katuroang lihis ay madalas mangako ng mga material na bagay. O maririnig natin sa mga nagmemensahe o sariling kalwalhatian sa halip na pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos. Ang mismong itinataas noong nagbibigay ng mensahe ay ang kanyang sarili, hindi ang ating Panginoon. Yan po, alam natin. Kasinungalingan yung lahat ng kanyang sinasabi. Sapagkat pinapahalagahan niya ang kanyang sarili sa halip na magpakumbaba at sumunod sa ating Panginoon. Ang pangatlo po, ipaglaban natin ang katotohanan. Gamitin ang salita ng Diyos bilang pamantayan sa tulong ng banal na Espiritu. At magkaroon tayo ng kakayahang iwaksi ang kasamaan. God has spoken definitely in Scripture, and the Holy Spirit never leads contrary to the word He inspired. Mga kapatid at mga magulang, sa atin pong araw-araw na devotion, patuloy tayong magbasa, saliksikin ang mga salita ng ating Panginoon. Yan lang po ang magiging gabay natin. Umattend po tayo ng mga Bible study lessons, lalong-lalo na po sa tuwing Sabado, Bible study family. Sa ating Sunday school, umattend po tayo at mag-aral. Sapagkat diyan tayo mai-equip Kapag wala yung katuruan sa atin, napakadali nating malinlang. Kapag hindi po tayo nagbabasa ng Biblia sa ating devotion sa araw-araw at hindi tayo nag-aaral ng kanyang mga salita, kung napakarami pong magsabi lang ng ganito, punta na tayo doon. Dito naman sa isa, mukhang tama ito, punta tayo doon. Pero kung nasa atin po
at rooted na sa atin ang banal na salita ng ating Panginoon, gagabayan lagi tayo ng kanyang banal na Espiritu at ipapaliwanag sa atin kung ano ang nilalaman ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, gabayan niyo po kami at samahan. At turuan na lagi po kaming magbasa at mag-aral ng iyong mga salita. Upang malaman namin ang katotohanan, lahat ay nanggagaling sa iyo. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa anumang false teachings o hindi maanong katuruan dito sa mundong ito. Alam namin, Panginoon, na darating at lalong-lalo na sa panahon namin ngayon, na napakaraming huwad na propeta nalilitaw. Pagsisilbihan nila ang kayamanan sa mundong ito, ang katanyagan sa mundong ito. Itataas nila ang kanilang mga sarili na panay kasinungalingan at kamalian. Imbis na ikaw ang aming papurihan at dakilain sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming buhay. Panginoon, lagi mo po kaming samahan at gabayan. Patuloy na matagpuan mo po ang bawat isa sa amin na nagbabasa na yung banal na salita at mabuting balita ng kaligtasan. At pangunahan niyo po kami na ma-share namin sa kapwa namin, Panginoon, ang pagmamahal mo, ang kaligtasang ipinagkakaloob mo na ikaw lamang ang makakapagkaloob. Panginoon, wala nang iba. Marami pong salamat sa mensahe niyo po sa amin ngayon pong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po sa mabiyayang mensahe. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating pagkakaloob. Kasabay po ng tanging awit ng kapatid Charm Pilio.
Christ our wisdom we will follow, though the way ahead is veiled. As we journey through the shadows, grant us faith where sight is veiled. Help us cling to your commandments, strengthened by your faithful word. We will never be abandoned. You are God and we are yours. Christ our wisdom, we adore you for the beauty of the cross. Once in foolishness we scorned you, but your blood has ransomed us. Help us in the endless mercies of your humble heart to save. Christ our wisdom, Christ our glory, you are God, forever praised. Help us in the endless mercies of your humble heart to save. Christ our wisdom, Christ our glory, you are God, forever praised. May tanggap yaring handog ng pusong may dugot. Pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Lagay ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mga naghandog ng kaloob na ito. Yung pagpalain, kanilang buhay, tunay na pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Muli mong pasbasan ang mga kaloob na ito na maging pagpapala rin sa gawain ng aming iglesia. At ngayon, Panginoon, nasa panahon kami ng pagbabasbas sa mga kaarawan, anibersaryo, kasal at iba pang mga pagsasalamat. Tunay na Panginoon na gamitin mo po ang iyong mga walang kapuhang alipin upang makamit nila ang iyong basbas. Gawin po nating maayos ang ating pagbabasbas. Mauna po ang mga sumapit sa kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal at mga espesyal na pagpapasalamat sa Panginoon.
tumayo po ang kapulungan. Pangunahan po tayo sa panalangin para po sa ating minamahal na pastor, Erlantan. Tinatawagan po ang ating kapatid, Miko Magbalana. Tayo po ay manalangin. Amin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Nadakila, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Lord. Lord, patuloy po namin pinapanalangin po ang aming pong pastor, aming pong pastor Erlantan, Panginoon. Lord, batid mo ang kanya pong kalagayan, Panginoon. Lord, batid mo po ang kanya kinakaharap, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Alam namin, Lord, na wala pong imposible sa iyo, wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Lord, pinadalangin po namin sa iyo ang patuloy na kagalingan po ng aming pong pastor, lalong-lalo na po ang na-amputate po niyang left leg, nagkakaroon po ng infection po, Panginoon. Lord, na mawala na po ang lahat po ng infection, anuman po ang meron po sa kanya pong nararamdaman, Panginoon. Lord, alam po namin na kayo po ang dakilang manggagamot, Panginoon. Kayo po ang dakilang nagbibigay, Panginoon. Sa inyo po nagmumula ang lahat, Panginoon. Alam ko po, Lord, na hindi mo po siya pababayaan, palalakasin mo po ang loob po ng aming pong pastor, Panginoon. And Lord, nadalangin din po namin sa inyo ang kanya pong pamilya, Panginoon, ang kanya pong asawa, si Ate Nirsa, ang kanya pong mga anak, si Ate Nika, si Kuya Erin, at ang kanya pong pamilya, Panginoon. Lord, huwag mo po silang pababayaan, Panginoon. Patatagin mo po ang kanilang loob. Huwag po silang panghihinaan po ng loob, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Lord, nawa sa susunod po na aming pong pananambahan, Lord, makasama po namin ang aming pong pastor, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa isang pangalan po na anak niyong si Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sandangitan. Amen. Ang di matingkalang pag-ibig ng Diyos na suswa sa ibabaw ng lahat ng pag-iisip, ang siyang mag-ingat at sumabay sa inyo habang tayo ay nagkakawalay sa isa't isa. Ang papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, ngayon at mapakailanman. Amen. Ate pong basahin ang pabaong mensahe. Lagi akong magbabasa at mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong mission statement, tayo pong lahat, Antipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome to Tipas Unida Church, the church that... Para po sa ating pananambahan ngayong July 19, 2026, ang naghatid po ng mensahe ang ating pong pre-June pagsisihan, tanging awit Sister Charm Filio, and DUC Adult Choir. Ang nagsindi po ng kandila ating pong Sister Grace Cayabyab. Flower sponsor, Sister Noemi Baile, Brother Joseph Baile, and Sister Nikki Madrid.
At para naman po sa ating susunod na Sunday worship service on July 26, 2026, sa ganap po na 9:30 ng umaga, ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong Pastor Jojo Filio, tanging awit Sister Alex Ordonez, and TUCYA Choir. Ang magsisindi po ng kandila ang ating pong Brother Miko Magbalana, hymns leader Sister Doris Pagsisihan and Brother DJ Ordonez, narration leader Sister Gigi Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting on July 23, 2026, sa ganap po na 7:30 ng gabi, ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong Brother Miko Magbalana, Patnugo TNP June Kayabyab, testimony Sister Annabel Pagkalinawan, tanging awit Brother JM Fajardo, hymns leader Sister Chona Pagkalinawan. At narito po ang mga speakers for our midweek service. On July 30, Pastor Jojo Filio. On August 6, TNP Joey Talampas. On August 13, Per June Pagsisihan. On August 20, TNP June Kayabyab. Para naman po sa ating M310 Club, ang ating pong ikapu ay maaaring i-deposit via BPI Savings Account under Iglesia Evangelica Unida de Cristo or transfer via GCash under account name Lady Adeline Filio. Ang ating pong deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as a private message sa ating pong kapatid Lady Filio para po ma-record. Gayun din po para po sa ating NOAA Project Building Blocks, ang ating pong kaloob ay maaaring ibigay na through cash sa ating pong kapatid Andeliza Ordonez or transfer via GCash or transfer via Security Bank under account name Andeliza Ordonez. Ang ating pong deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as a private message sa ating pong kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Gayun din po, nagpapatuloy po ang ating Sunday School every Sunday, 8 a.m. dito po sa ating church. At para naman po sa ating Bible study, ito po ay magpapatuloy on August 1, 2026, Saturday sa ganap po na 2 p.m. to 3:30 p.m. For our BS Family 1 and 2, ito po ay via Zoom. For our BS Family 3 to 6, ito po ay face-to-face dito po sa ating church. Gayun din po ang ating prayer meeting ay nagpapatuloy every Wednesday, 6 p.m. po via Zoom at ang Zoom link po ay papadala sa TUC Members Chat Group. Para po sa ating mga kabataan, tayo po ay magkakaroon ng Upward Youth Fellowship. Mamaya po, 1:30 ng hapon dito po sa Tipas Unida Church at ito po ay may pinamagatang Truth Over Trends. At gayon din po, ang ating pong mga kababaihan ay magkakaroon ng gawain sa Unida Christian Center. Mamayang hapon po sa ganap na 2:00 ng hapon, mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa ating pong Sister Annie de Magela. And happy birthday! Happy birthday to our brother Jojo Lagi, July 19. Happy birthday, Brother Joseph Violet, July 20. Happy birthday, Sister Ella Sabit on July 22. Happy birthday to our TNP Joey Talampas on July 23. And happy birthday to our sister Jackie Ordonez on July 23. Happy birthday to our sister Nika Madrid on July 24. And happy birthday to our brother Jay Talampas on July 25. At karagdagang pagbabalita din po para po sa ating mga Send a Child applicants. Magkakaroon po tayo ng meeting on July 26, 2026. After the service po, mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa ating pong mga deacons at mangyari lamang po na kasama po ang parents ng lahat po ng Send a Child applicants. Maraming salamat po ulit. At ngayon naman po, para po sa ating building blocks ng NOAA Project, purihin po ang Panginoon sa mga patuloy na nag-share ng kanilang blessings para po mapuno ang ating building blocks. So for our cake raffle, thank you po. Congratulations and thank you for sharing your blessing.
Deacon Cynthia Filio. Ngayon po, patuloy po namin ine-encourage ang bawat isa na patuloy po nating suportahan at pagtulong-tulungan na mapuno po ang ating building blocks for our NOAA project. Muli, purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa at makakatayo na po ang kapulungan.